Ating pananambahan. So mangyari lamang po, inahayaan kong bawat isa na tumayo at tinatawag ko si Pastor Benji at si Brother Michael para pangunahan tayo sa mga awitan. Amen. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo ay narito muli sa habay-sambahan at sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng masayang awitin. Tayo po ay magsitayong lahat at samahan niyo po kami sa ating pag-awit. Awitin po natin, Keep on the Firing Line. Amen? Purihin natin ang tinig, ang bahay-sambahan na ito at itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Let us keep on the firing line. On the first, ready now. Sing. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you're in the battle for the you must fight, keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die fighting in His Lord's grace, no one in the service He will find no place. So keep on the firing line. Come on, you must fight, be brave, against all evil. Never run or even left behind. If you would win for God and the righteous, keep on the firing line. God will only use the soldier He can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown and bear the cross, you must keep on the firing line. Life is not to labor for the master here, help to banish evil and to spread good cheer. They can be rewarded for your service here. So keep on the firing line. Yes, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even left behind. If you would win for God and the righteous, keep on the firing line. Third verse. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. I will praise the Savior for the glory hand. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win, leading them to Jesus from the paths of sin, only the shout of welcome we will all march in. So keep on the firing line. You must fight, be brave against all evil. Never run or even left behind. If you would win for God and the righteous, keep on the firing line. Amen. Hold the fort. Oh, come on, see the signal waving in the sky. Sing on. Oh, my comrades, see the signal waving in the sky. Reinforcements now appearing, victory is mine. Hold the fort, for I am coming. Jesus signal still. Bring the answers back to heaven. My grace will win. See the mighty host advancing, Satan leading on. Mighty men around us wailing, original sky. Hold the fort, for I am coming. Jesus signal still. Bring the answers back to heaven. By thy grace we live. See the glorious and waving, hear the trumpet call. In our leader's name we triumph over all before. Hold the fort, for I am coming. Jesus signal still. Wave
tayo po ay may tagumpay dahil kay Kristo. Amen? Kaya dapat po tayo magpatuloy sa pananampalataya ating tinanggap sa Panginoon. Born to win. Sing. Born in the world of sin, hopelessly lost, hope is free. Searching for love in the world of pain, may I get free. Then the Savior came my way, He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Sing on. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter how Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through love and mercy that knows no end, praise His name, I was born to win. It is God. Come on, it is. All the boys. Valley so low and river so wide. All together, there's no need to worry, no need to fret. Things will look bad and they're over yet. God said that He'd lead me right to the end. So can I lose when I was born to win? Come on. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give up, never give in. No matter how Satan my way, I still go on in Jesus' name. Those love and mercy that knows no end, praise His name, I was born to win. Amen. Amen. The Bible stands. Amen. Sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Mananatili ang salita ng Diyos na buhay sa atin. Amen. Amen. The Bible stands like a rock Undaunted like the raging storms of time. Its pages warm with the truth, eternal and below with the lights of light. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet, and its firm foundation for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none never was refuted and destroyed. They never can. Yes, come on. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation for the Bible stand. The Bible stands and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its message will obey. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation for the Bible stand. Last verse. The Bible stands every test we give before its author is divine. By grace alone I amen. To live it and by faith in Christ. Amen. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand. Earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation.
salvation for the battle stands. Wala na pong hihigit sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Salamat po sa masayang awitin. Brother Steve. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na malulatis lahat, may isang pa Panginoon ngayong hapon. Kami po ay nagpupuri at nagagalak po ang aming puso na makasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon sa kalayaan na patuloy yung binibigay upang ang ganito pong pagtitipon ay aming pong magawa. Tunay nga po Panginoon ngayong hapon, ang aming puso ay punong-puno po ng kagalakan dahil po sa kaligtasan po na aming tinanggap sa inyo. Marami pong salamat dahil kayo po ang patuloy na nag-iingat sa bawat isa at kayo rin po Panginoon ang patuloy na tumutugon po sa lahat po na aming mga pangailangan. Naway tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na lagi po maging mindful of your kindness sa aming mong buhay nang sa gayon Panginoon ay aming puso ay lagi pong nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa lahat po ng kalalagayan po ng aming buhay. Salamat po Panginoon sa patuloy na encouragement na inyo pong binibigay sa pamamagitan po ng salita. Tunay nga po Panginoon na ito po ang aming kailangan upang kami po ay maging matatag, maging malakas at mapagpatuloy po ng mga mananampalataya. Dinadalain ko po Panginoon na patuloy po namin mahalin na yung salita. Ingatan po Panginoon sa aming puso at amin po itong sundin sa lahat po ng inyong pinagagawa sa amin. Ngayon pong hapon ay muli namin binibigay sa inyo ang aming gawain at hiniling po namin muli ang inyong pong pagpapala. Kung paano niyo po kami pinangunahan sa umagang ito, ay ganun po kami umaasa na muli pong kita na yung salita. Palayan niyo po Panginoon ang aming mga ngaral ngayong hapon, kayo po magbigay sa kanya ng karunungan upang nang sa gayon ay malaya niya pong maipahayag ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Ano man po Panginoon ang aming kalalagayan sa ngayon, sa inyo po namin ito ibinibigay. Huwag pong makadlang ang mga bagay na ito upang ang aming pong pagpupuri sa inyo ay mahadlangan Panginoon sa hapong ito. Ano man po Panginoon nakikita niyong karumihan sa aming puso, kami po ay inyong patawarin, linisin, at dinadalayan ko po Panginoon ang malayang paggawa at pagkilos niyo po sa aming buhay ngayong hapon. Muli, salamat sa bawat isa na nakarating at maging Panginoon sa aming mga kapatid na nasa live streaming. Pagpalaan niyo po Panginoon ang bawat isa at sa iyo namin Panginoon na ikinukumit ang lahat po ng aming gagawin na ito po ay magbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Muli, sa iyo po ang papuri sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tinatawagan ko po ang ating mga kapatiran upang pangunahan tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ating pong muling babasahin ng Book of Ezekiel, chapter 47, verses 1 to 23. Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At ibinalik nga niya ako sa pintuan ng bahay at narito, ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan sa bahay sa dakong silanganan, sapagkat ang harapan ng bahay ay nasa dakong silanganan at ang tubig ay umaagos sa ilalim mula sa dakong kanan ng bahay sa timugan ng dambana. Nang magkagayoy, inilabas niya ako sa daan sa pintuang daang hilagaan at pinatnubayan niya ako sa palibot ng daan sa labas, sa lalong labas ng pintuang daan, sa daan ng pintuang daan nakaharap sa dakong silanganan, at narito, do'y lumalabas ang tubig sa dakong kanan. Nang ang lalaki ay lumabas sa dakong silanganan na may isang pising panukat sa kanyang kamay, siya ay sumukat ng 1,000 siko at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang bukong-bukong. Muling sumukat siya ng 1,000 liko at pinaraan sa tubig na hanggang mga tuhod. Mula siyang sumukat ng 1,000 at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang sa mga balakang. Pagkatapos ay sumukat siya ng 1,000 at isang ilog na hindi ako naraanan,
sapagkat ang tubig ay sumasampa, tubig upang languyan, ilog na hindi maraanan. At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, nakita mo ba ito? Nang magkagayoy dinala niya ako at pinabalik niya ako sa pangpang ng ilog. Nang ako nga'y makabalik, narito sa pampang ng ilog ay may totoong maraming puno ng kahoy sa magkabilang dako. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay lumalabas sa dakong silangan ng lupain at bababa sa Araba at uhugos sa dagat. Sa uhugos ang tubig na pinalabas. At mangyayari na bawat likhang may buhay na dumadami, saan mang dako umaagos ang tubig ay mabubuhay. At magkakaroon ng totoong napakaraming isda. Ang tubig nito ay dumarating diyan at ang tubig ng dagat ay mapapagaling. At bawat may buhay ay mabubuhay saan man dumating ang ilog. At mangyayari na ang mga mangingisda ay magsisilayo sa tabi niyaon mula sa En-Gedi hanggang sa En-Eglaim ay magiging dako na ladlaran ng mga lambat. Ang mga isda ng mga yaon ay magiging ayon sa pagkakaisda ng mga yaon, gaya ng isda ng malaking dagat na totoong marami. Ngunit ang kaniyang mga dakong maburak at ang mga lumbak niyaon ay hindi mapapagaling, magiging asinan nga. At sa pangpang ng ilog sa tabi niyaon, sa dakong ito at sa dakong yaon, tutubo ang sari-saring punong kahoy na pinakapagkain, na ang dahon ay hindi matutuyo, ni magkukulang man ang bunga niyaon, magbubunga ng bago buwan-buwan, sapagkat ang tubig niyaon ay lumalabas sa santuaryo, at ang bunga niyaon ay magiging pagkain, at ang dahon niyaon ay pagpapagaling. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ang magiging hangganan na inyong pagbabahagi-bahagian ng lupain na pinakamana ayon sa 12 lipi ng Israel. Ang Jose ay magkakaroon ng 2 bahagi. At inyong mamanahin ng isa na gaya ng iba, sa na ibigay ito sa inyong mga magulang, at ang lupain ito ay mahuhulog sa inyo na pinakamana. At ito ang magiging hangganan ng lupain. Sa dakong hilagaan, mula sa malaking dagat, sa daang Hetlon, hanggang sa pasukan sa Sedad, Hamat, Berota, Sibrathim, sa nasa pangitan ng hangganan ng Damasco at ng hangganan ng Hamat, Haser, Hetikon, na nasa tabi ng hangganan ng Hawaran. at ang hangganang mula sa dagat ay magiging ang Hasar Enon sa hangganan ng Damasco at nasa hilagaan ng dakong hilagaan ang hangganan ng Hamat. Ito ang dakong hilagaan. At ang dakong silanganan, ang pagitan ng Hawaran at ng Damasco at ng Galaad, ang mga lupain ng Israel, ay siyang magiging Hordan mula sa hilagaang hangganan hanggang sa silanganang dagat ay inyong susukatin. Ito ang dakong silanganan. At ang timugang dako na gawing timugan ay magiging mula sa Tamar hanggang sa tubig ng Meribot Kades, sa batis ng Ehipto hanggang sa malaking dagat. Ito ang timugang dako na gawing timugan. At ang dakong kanluran ay magiging ang malaking dagat mula sa hangganang timugan hanggang sa tapat ng pasukan sa Hamat. Ito ang dakong kalunuran. Gayon ninyo hahatiin ang lupang ito sa inyo ayon sa mga lipi ng Israel. At mangyayari na inyong hahatiin sa salpalaran na pinakamana sa inyo at sa mga tagaibang lupa na makikipamayan sa gitna ninyo, na magkakaanak sa gitna ninyo, at sila'y magiging sa inyo'y gaya ng ipinanganak sa gitna ng mga anak ni Israel. Sila'y magkakaroon ng mana na kasama ninyo sa gitna ng mga lipi ng Israel. At mangyayari na kung saang lipi nakipamayan ang taga-ibang lupa, doon sabi ng Panginoong Diyos. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Maaari na po tayo maupo. Thank you.
Hello. We all have our stories. Our paths are not the same. If we shared what God has brought us through, we would stand amazed. Each testimony given would reveal our greatest need. The healing grace of Jesus is our only remedy. Where would we be without grace? Only God knows how far we'd go. Hopeless and afraid. What if we never had the chance to see His awesome love displayed? Where would we be? Where would where would we be with There's no situation where forgiveness cannot go. The darkest heart can be a place where mercy finds a home, where we view speed and help humbled by His goodness as we live our lives for Him. Where would we be without grace? God knows how far we'd go. Hopeless and afraid. What if we never had the chance to see His awesome love displayed? Where would we be? Where would we be? Where would we be without grace that is greater than all our sin? It reaches the broken again and again. Where would we be without grace? Only God knows how far we'd go. Hopeless and afraid. What if we never had the chance to see His awesome love displayed? Where would we be? Where would we be? Where would we be without grace? So,
Song. Oh, wondrous love that will not let me go. I cling to you with all my strength and soul. Yet if my hold should ever fail, this wondrous love will never let me go. Wondrous love that's come to dwell in me. Lord, who am I that I should come to know your tender voice assuring me your wondrous love will never let me go. I'm resting in the everlasting arms, in the ever faithful heart, the shepherd of my life. You'll carry me on your mighty wings of grace, keeping me until the day I look into your eyes. Oh, wondrous love, wondrous love, oh, wondrous love, wondrous love. Oh, wondrous love that sings of Calvary, the sweetest sound this sinner's ever known, the song of your redeeming Son, whose wondrous love will never let me go. I'm resting in the everlasting arms, in the ever faithful heart, the shepherd of my life. You'll carry me on your mighty wings, keeping me until the day I look into your eyes. Oh, wondrous love that rushes over me. I can't escape this river's glorious flow. You overwhelm my days. Your wondrous love will never let me go. Oh, wondrous love, wondrous love, wondrous love, wondrous love will never let me go. Salamat po sa Panginoon sa mga awitin na inalay ngayong hapon. Amen. So napakaganda po yung mga mensahe at maging po yung mga umawit. Napakaganda ng mga tinig. So handa na po ba tayo makinig na salita ng Diyos? Ayan. So kaninang umaga, napakaganda. Yung ating naging aralin
It is about addicted in the ministry. Kaya alam niyo po ngayong hapon, I'm so excited and I am addicted to hear the Word of God. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at ating pong i-welcome ngayong hapon ating pong kapatid, Pastor Jaime Dakutanan. Tayo'y sandaling manalangin. Dakilang Ama na mapagmahal at mapagbiyaya, muli nagkapasalamat kami, dakilang Diyos, na kung saan ang lahat ng bagay na ipinagkaloob mo sa amin, dakilang Diyos, ay patuloy po naming tinatangkilik. Salamat o Diyos sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin sa mga nakarang araw at mga darating pa. Salamat o Diyos dahil hindi mo pinababayaan ang iyong mga anak. O dakilang Ama, sa hapong ito, dakilang Diyos, sa patuloy po naming pagsamba at pagpupuri sa iyo. Aking hiling, dakilang Diyos, ang gabay ng iyong banal na Espiritu Santo upang lubos naming maunawaan ang lalim at lawak sa likod ng misteryo ng iyong banal na salita. Kaya naman, dakilang Diyos, aking hiling, buksan mo ang aming isipan, ang aming puso, upang aming maunawaan, dakilang Diyos, ang iyong mga salita sa hapong ito. In Jesus' mighty name, Amen. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Parang nakahinga. Tatanggalin ko itong isa. Talaga naman itong epekto ng pandemic na ito. Nakita ko dalawang bagay, ano? Ang advantage ng disadvantage muna. Ang disadvantage nito, mga kapatid, halos hindi na tayo magkakakilala eh. Tama? Halos magkabanggaan tayo, hindi natin makilala ang isa't isa. At ang advantage naman, mga kapatid, pare-pareho tayo naging pogi at magaganda. Tama po? Pareho ng tangos at nagkakalamangan na lang tayo sa pungay ng mga mata. Tama po? So, sa hapong ito, mga kapatid, ating pong buksan ang ating Bible sa Book of Jeremiah, chapter 18. Nung Biyernes, tinawagan ako ni Pastor na sabi niya, ikaw ang mangaral sa hapon ng linggo. Sabi ko, Pastor, ang aking schedule ay November 1 pa. Sabi niya, paghatiin ko na lang, ang isang araw mo sa November 1, umaga ka na lang sa November 1. So ngayong linggo ay ikaw ang magtuturo sa hapon. Mga kapatid, at sa hapong ito ay nihiling ko na tumayo po tayong lahat. Andiyan na po ba kayo sa Jeremiah chapter 18? Basahin po natin ito ng salitan, mga kapatid. Sa verse 1 ako at sa susunod ay ang ating congregation. Ang sabi dito, mga kapatid, sa verse 1, the word which came to Jeremiah from the Lord. Notice, mga kapatid, ang salita ay nanggaling sa Panginoon. Tama? Seeing, arise, kayo na po sa verse 2. Then I went down the potter's house, and behold, he wrote the work on the wells.
The word of the Lord came to me saying, thank you. At makakapo na po tayo mga kapatid. Hanggang verse 6 lang tayo. Recently mga kapatid, before mag-pandemic ay napasyal kami ng Tagaytay. While I was driving the car, along the way I noticed a store of pots and jar. No? At natawag sa aking pansin mga kapatid, ang iba't ibang disenyo ng palayok at sa mga iba-ibang taas at laki at ang gaganda ng mga design mga kapatid. At natawag sa aking pansin, sabi ko, sino kayang nag-design nito? Sino kayang magaling na kamay at magaling na kaisipan ang nakaisip ng ganitong kagagandang mga bisil na ito? At pumasok sa aking isipan mga kapatid, sa panahon ni Jeremiah, merong mga pangyayari sa kanyang ministry na sa panahon ng kanyang ministeryo bilang propeta, mga kapatid, ay naging matigas, naging lumakad sa kasalanan ang bayan ng Israel, particular yung Judah. Ating ang panahon na si Jeremiah ay nanghina. At bago pa tayo tumungo doon sa pinaka-climax ng ating mensahe sa hapong ito mga kapatid, ang ating mensahe ay pinamagatang Arise and go down to the potter's house. Yan po. Ano. Ating matatandaan mga kapatid, si Jeremiah ay mangangaral. Ano? Katulad ng iba sa atin, katulad ng ating mga kapatid na humahayo. Sa panahon ito mga kapatid, discouraged si Jeremiah. Nakita ng Panginoon ang kanyang kalumbayan. Nakita ng Diyos ang kanyang discouragement. At isang panahon, isang pagkakataon, kinausap siya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, ang sabi dito sa verse 1, the word which came to Jeremiah from the Lord. Kita natin mga kapatid, na ang salita ay nanggaling sa Diyos. Ang sabi dito mga kapatid sa verse 2, arise. Ito'y salitang nag-uutos, ito'y salitang nagko-command. Excuse me. Sabi ng Diyos kay Jeremiah, go down to the potter's house. Ilagay natin sa ating kapanahunan mga kapatid, ang command na ito ay tumutukoy sa atin. Amen? Tumutukoy sa atin. Ilagay natin sa panahon na ating dispensasyon, ang command na ito ay tumutukoy sa ating lahat. Amen? Naranasan nyo na ba sa buhay Kristiyano na manglupay-pay, manghina, ma-discourage, katulad ni Jeremiah, na kung saan mga kapatid, wala nang nakaka-appreciate sa kanyang ginagawa. Okay? Nagkipreach siya ng salita ng Diyos, halos luha ang kanyang puhunan sa pagkipreach. Dumating ang araw, ang panahon na siya ng lupay-pay. Lahat tayo nakakaranas noon. Maging si Elijah, maging lahat pwedeng makaranas ng ganon. Naalala niyo si Elijah, lupay-pay na lupay-pay siya,
at siya nakatulog, ang sabi ng Panginoon, arise, bumangon ka. Minsan mga kapatid sa ating buhay, Kristiyano, linggo na ng umaga, nakahiga pa rin tayo. Nangihina tayo. Nadadaig tayo ng ating laman. Pero sabi ng Panginoon, arise and go. Actually, the Potter's house, kung i-apply natin, ito yung simbahan ng Diyos. Amen? Now, itong magpapalayok na ito, ay tumutukoy sa Diyos. At sa pagpunta natin sa Potter's house, ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, go down to the Potter's house, and there I will cause thee to hear my word. Mga kapatid, pag tayo'y nangihina, pag tayo'y naglulupaypay, pag tayo'y puno ng problema, go to the house of God. Okay? Para marinig mo ang kanyang salita. Para maging malakas ka sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi niya kay Jeremiah, pumunta ka at ipaparinig ko sa iyo ang aking salita. Mga kapatid, itong bahay-sambahan na ito yung sambahan ng Potter's house. Okay? Ito po yan mga kapatid. So makikita po natin ang ministry ni Jeremiah ay nagkaroon ng failures. Pero mga kapatid, sa kabila ng panghihina, nariyan ang Diyos nag-i-encourage. Sabi niya, go, arise, go to the house of the potter. Mga kapatid, sa panahon na tayo'y nanghihina ng lulupaypay, mas maganda siguro mga kapatid, na kung nasa gitna tayo ng problema, kawalan, mas maganda siguro pumunta tayo sa bahay ng Diyos. Amen? Pumarito tayo makakarinig ng salita niya. Mga kapatid, mayroong command and commission. Ang sabi ng Panginoon, arise, that is command. Go, that is commission. So makikita natin mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos dito kay Jeremiah, pumunta ka, uwi ka sa bahay ng magpapalayok. So si Jeremiah ay pumunta mga kapatid. Pumunta siya. At nang siya'y dumating sa bahay ng magpapalayok, he noticed the master creator of the pots. Okay? Nakita niya yung mahusay espiritu na manggagawa ng palayok. Okay? Nakita niya. At bukod doon, mga kapatid, he noticed the molder and chose the clay. Nakita niya mga kapatid, paano yung molder, ang manggagawa doon, pumipili ng putik. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, pag sinabing clay, hindi masyadong malaki ang value. Tama? Kumpira sa ibang raw materials, pagdating sa putik, talagang ang iba sa atin nang didiri. Tama? Pero sa maniwala kayo sa hindi, ang pinatatungkulan ng Panginoon, na putik na ito ay tayo. Tama? Sabi sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 7, tayo'y hinango ng Diyos mula sa alabok. Tama? Sa mga kapatid, huwag tayong magtaka. Ano? Isang araw, ang ating imahe, no, ay kukupas. Isang araw, kukulubot ang ating balat at uuwi tayo doon sa kung saan tayo nanggaling. So mga kapatid, makikita natin yung pagkapili ng Diyos ng gagawin niyang pattern. Mapalad tayo mga kapatid
Sa billions na population ng mundo, napili ka ng Diyos. Okay? Napili tayo ng Diyos, mga kapatid. At pangatlo kanyang nakita, he noticed the motion and controller of the will. Nakikita natin, mga kapatid, anong siya'y dumating sa magpapalayok, nakita niya yung ikot ng hulmahan ng palayok. Okay? Nakita niya ang motion ng hulmahan ng palayok. Mga kapatid, hindi ito basta-basta, no? Yung paggawa nito, hindi basta-basta. Okay? Ang kanyang speed ay kailangan kontrolado. Okay? Ang kanyang circumference ng kanyang ginagawang muldihan, kailangan perfect ang kanyang pagkakabilog. Ano? Mga kapatid, ayon sa komentarista, pag naggawa ka ng palayok, dalawang will pala yun. Ano? Dalawang will ang ginagamit. Yung isang will ay tinatawag na fast will. Mabilis ang kanyang ikot. Yung isang will na maliit, tinatawag na slow will. Okay? Yung malapad na yari sa bato, mga kapatid, ay nakatabi sa kanyang paa. Yung paa ay nagkukontrol niya ng ikot doon kasi nung unang panahon, wala pa yung mga makina, wala pang mga kuryente. So doon nakatabi yung kanyang paa doon sa malaking wheel sa baba. Tapos itong malaking wheel, mayroong mga connecting rod na tinatawag pataas, na siya namang kinalagyan ng slow wheel na maliit na bilog na ganon. At doon sa baba, mga kapatid, mabilis ang ikot. Pero pagdating dito sa ibabaw, kontrolado yung ikot. At iyon naman ay nakatabi malapit sa kamay ng magpapalayok. So makikita natin, mga kapatid, siya nagkokontrol ng ikot. Okay? Siya nagkokontrol ng ikot. So makikita po natin, mga kapatid, ang clay na kanyang ginagamit ay laging dumaraan sa kanyang mga palad. Ang clay na kanyang hinuhulma ay laging nakalapat sa kanyang mga palad. Mga kapatid, makikita po natin dito ang maraming napakahalagang bagay. Okay? Mga kapatid, number one na nakita ni Jeremiah, the illustration and the house of the potter. Sabi wika ng Panginoon, Elijah, pumunta ka sa magpapalayok at ipapakita ko sa iyo, i-illustrate ko sa iyo, ipapahayag ko sa iyo, ipaparinig ko sa iyo ang aking mga salita doon. Ang mensahe ko sa iyo ay ipapaabot ko sa iyo doon sa bahay ng magpapalayok. In-illustrate ng Panginoon ang kanyang gustong iparting kay Elijah. Makikita po natin, mga kapatid, sa buhay bilang Kristiyano, sa buhay bilang Kristiyano, paano natin makikita sa buhay ng iba, sa buhay ng kapwa Kristiyano natin, yung ilustrasyon ng Panginoon, no? Na tayo'y hinuhulma, tayo'y minumuldi ng Panginoon. Okay? Na tayo'y hinuhugisan ayon sa kaniyang kalooban, mga kapatid. So, minsan, mga kapatid, makikita po natin, kapag ang isang putik na nasa kamay ng magpapalayok ay ilagay niya sa umiikot na wheel, mga kapatid, nagsisimulang umikot yan
nagsisimulang mahulma yan. Pero mga kapatid, makikita po natin, ano? Yung putik na yun, na kanina lamang mga kapatid, ay pangit ang itsura. Kanina lamang magaspang ang itsura. Kanina lamang nung nasa kamay ng magpapalayok, hindi pa nilalagay sa will, ay talagang hindi mo makitaan ng kung anong imahe. Pero nang ilagay ng magpapalayok doon sa umiikot na will, ang isang clay, mga kapatid, unti-unti nagkakahugis. Now, nakikita natin mga kapatid, doon sa magpapalayok, habang hinuhulma niya, hinahayaan niyang umikot yung clay, mga kapatid. Matapansin natin yung isang kamay niya, nilalagay sa loob ng clay. At yung isang kamay niya, nilalagay niya sa labas. Mga kapatid, sa ating pagiging Kristiyano, hindi madali ang transformation ng buhay natin. Kailangan natin malinis sa kamay ng Panginoon, inside and out. Okay? Kailangan malinis ang bawat isa sa atin ng maduming kaisipan, maduming gawa sa labas. At hayaan natin ang kamay ng Diyos siyang luminis sa ating buhay. Amen? Pastor, ang hirap naman yan. Tatanggalin mo sa akin yung mga bagay na gusto ko. Hindi nga, kapatid. Gusto ng Diyos linisin ang loob at labas ng ating buhay. Amen? Gusto linisin ng Diyos. Opo, ang labas at loob ng ating buhay, mga kapatid. In letter A, the illustration in the house of the potter, he saw the potter sitting. Makikita natin, mga kapatid, nang siya'y dumating, nakita niya, nakaupo yung magpapalayok doon sa upuan. Alam niyo ba, mga kapatid, ang magpapalayok na yun ay ang ating Diyos. He is now sitting in the right hand of God, na Kanyang huhulmain ang ating buhay para maging karapat dapat tayo sa Kanyang harapan. Makikita po natin, mga kapatid, sa Ephesians chapter 1, 5. Tingnan po natin, mga kapatid. Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Ang sabi dito, mga kapatid, according as He hath chosen us in Him before the foundations of the world, that we should be holy without blame before Him in love. Kapag hinayaan natin na ang kamay ng Diyos ang siya mag-control sa ikot ng ating buhay, mga kapatid, ang sabi dito, sa predestinated unto the adoption of His children by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. Kaya pala tayo, mga kapatid, nilikha ng Diyos. Niligtas ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Amen? Pero ang tanong, mga kapatid, ang buhay ba natin ay nakalulugod sa harap ng Diyos? Naalala ko doon sa probinsya, mga kapatid, meron kaming winitnessan ni Pastor Gabani na isang sabungiro. Talagang marami siyang manok nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Talagang sabungiro. Kinumusta namin, sabi niya, Pastor, pinagbibinta ko na yung aking mga manok na sasabungin, maliban sa isa. Bakit, kapatid? Ang ganda, Pastor, ng kaliskis. May mga bagay na hindi natin na-give up.
mga kapatid. Pagkabat medyo masakit pag tinatanggal, pero hayaan natin ang Panginoon na kuminis inside out ng ating buhay. Alam niyo mga kapatid, sa buhay ko, marami akong pangarap noon. Kasi wala akong kaalam-alam tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Wala akong kaalam-alam, mga kapatid, tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang hilig ko, kumanta, magtugtog sa banda, nakakatugtog tayo minsan nung kami ni Brad Crispin, mga lead guitarist kami sa mga banda ng barangay. Gusto namin yung ganong buhay. Okay? Gusto kong sumikat sa mundo. Gusto kong sumabay sa ikot ng mundo. Pinag-aralan ko yung mga awitin, yung may hirap na awitin, na mga artista yung hindi sa pagtataas ng bangko, sariling bangko, mga kapatid. Kung kanta lang ni Mariah Carey at saka Celine Dion. Kayang-kaya ko yan. May mga alam dito yan, mga kapatid natin. Yung mga, I can make it through the rain. Alam ko yan. Singon. Pero, pinag-isipan ko nang mapunta ko dito sa Manila na sumali ng tawag ng tanggalan. Pero sabi ko, hindi matutuwa ang Panginoon. Sabi ko, hindi matutuwa ang Panginoon pag natanggal ako sa tawag ng tanggalan. Hindi, mga kapatid, kinikinis tayo ng Diyos. Amen? Alam natin na may mga pagkakataon na gustong tanggalin ng Diyos sa singbagay sa buhay natin. Nakikipagbuno tayo, mga kapatid. Nakikipagbuno tayo. Okay. Nakita niya, nung dumating siya sa bahay, nakaupo yung magpapalayok. And then, mga kapatid, he saw the pair of the wheel. Dalawang paris ang kanyang nakita. Mapapansin natin sa Bible, noong araw, wala pa yung paggawa na, yung ginagawa nilang wheel noon, yung matitigas na bato, mga kapatid. Yung mga very hard rocks na tinatawag. Talagang pinagtsatsaga nilang hulmahin yon ng perfect na circumference at yun ang gagawin nilang wheel. At alam natin sa Bible, mga kapatid, the rock is Jesus Christ. Amen? Kapag ang buhay natin inilagay kay Jesus Christ, bilang bato, at pundasyon ng ating pananampalataya, hindi kailanman tayo mapapahamak. Amen? Hindi kailanman tayo mapapahamak, mga kapatid. And then, he saw the piece of the clay na atin ng kanina ay napag-aralan. Sabi ko nga, ang putik ay walang balyo kaysa sa ginto, kaysa sa anumang bagay. Balyo. Pero mga kapatid, sa mata ng Diyos, napakalaki ng balyo. Ang buhay mo at ang buhay ko, napakalaking balyo. Bakit? Ito'y binili ni Jesus Christ ng napakamahal na halaga ng kanyang dugo, mga kapatid. Ng kanyang dugo. Number 2, the intentions from the heart of the potters to the clay. Makita natin yung intensyon ng magpapalayok sa paggawa ng pot, nang galing sa kanyang puso. Okay? Nang galing talaga sa kanyang puso.
Ang intensyon niya, mga kapatid, nakita ni Jeremiah nang siya dumating doon. Dahan-dahang inilalagay ng magpapalayok yung putik sa ibabaw ng well. Okay? At hinuhugisan niya itong ayon, okay? Ayon sa kaniyang puso. Ayon sa disenyo na nasa kaniyang puso. Hinuhugisan niya ito, mga kapatid. At habang umiikot yung well, ang sabi dito, mga kapatid, ano ang sabi dito? Sa verse 4, and the vessel that he made of clay was made. Mga kapatid, habang ginagawa niya, malapit nang matapos. Tinitingnan ni Jeremiah, yung gumagawa, malapit nang matapos, makinis na, in and out, makinis na. And then, nakita na biglang nag-crack. Biglang nagkaroon ng basag. Biglang nagkaroon ng basag. Nagkaroon nag-crack. Mga kapatid, mapapansin natin, ang sabi ng verse 4, and the hand of the potter, diyan nabasag mismo sa kaniyang mga palad. Diyan nabasag mismo habang siya'y hinuhugisan. Minsan, mga kapatid, sa buhay natin bilang anak ng Diyos, habang tayo'y hinuhugisan ng Diyos, no? Na alam ng Diyos ng buhay natin basag na basag sa harap niya. Kaya niyang ibalik yun sa dati, mga kapatid. Tingnan natin sa Isaiah chapter 64, mga kapatid. Isaiah chapter 64. Paki-plus, mga kapatid, verse 1 and 2. Isaiah chapter 64. 61. 61. Kamali. Ang sabi dito, mga kapatid, the Spirit of the Lord God is upon me. Ang sabi niya kay Isaiah, because the Lord hath anointed me to preach the good tidings unto the meek. Okay? And He hath sent me to bind up the brokenhearted. Kita natin, we are brokenhearted. Nung hindi pa tayo Kristiyano, talagang basag na basag ang ating buhay. Talagang ang daming crack, ang daming kapintasan, ang daming aayusin, ang daming sa lupa na butas sa buhay natin. Pero nung dumating si Jesus Christ, He made me. Tayo kanyang pinagaling, tayo kanyang inayos ang basag na ating buhay. Inayos tayo ng Diyos. Inalis tayo doon sa mga gawang hindi maganda sa buhay, sa mundong ito. Hayaan natin paikutin tayo ng Diyos sa kanyang mga kamay, kaysa paikutin tayo ng mundo sa kanyang mga bisyo. Amen? Hayaan natin umikot ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Mabasag man, nasa kamay tayo ng Diyos. Mga kapatid, ang intensyon ng Diyos, bakit tayo niya nilikha, bakit niya tayo niligtas? Ang sabi doon, mga kapatid, sa 2 Corinthians 3:18, makikita natin, mga kapatid, paki-plus, mga kapatid. Ang sabi dito, but with open face, beholding in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even by the Spirit of the Lord.
Kaya pala tayo nilinis. Kaya tayo pinili ng kanyang dugo. Kaya tayo pinatawad. Gusto niyang sa kanyang kapurihan, mga kapatid. The intentions from the heart of the potter to the clay. Walang masamang intensyon ng Diyos sa buhay natin. Amen? Puro kabutihan, puro sa bubuti natin, mga kapatid. So makikita natin, nang dumating si Jeremiah doon sa Potter's house, nakita niya nabasag. At ito yung nakapagtataka, mga kapatid. Yung basag na bisel, hindi itinapon ng Diyos doon sa mga reject na material. Amen? Hindi tayo, reject tayo eh. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero hindi tayo itinakwil ng Diyos. Ang sabi dito, nung mabasag, ang will na yon, sa palad ng Diyos, dinampot uli at ginawang mas maganda sa paningin niya. Mga kapatid,